Hi! Are you planning to buy gold? So stop scrolling. Alam mo ba na may mga mistakes na pwedeng magpa-lose ng value ng mga bibilin mong gold? So in this video, I'll share the most common mistakes to avoid when buying gold. At lalo-lalo na kung ikaw ay beginner pa lamang, naku, baka pwedeng makatulong ito sa'yo. Hello everyone! Mini here! Kamusta na po ang lahat? Hello po! Welcome back to my channel! Welcome po ang lahat ng mga mapapadaan lang dito sa ating mini channel. So for today's video guys, ito nga po yung mga mistakes na pwede namang iwasan kung kayo po ay bibili ng gold. So guys, if you enjoy content about gold, smart saving, and silent preparation for the future, feel free to subscribe and let's learn and grow together. Mistake number 1, buying gold without knowing the carat. So bumibili lang dahil nagandahan siya sa item na yon, sa gold na yon, or sa isang jewelry na yon. So marami ang bumibili ng gold na hindi alam kung ano yung carat na kanilang binibili. Kung yan nga po ba ay 24K which is pure gold, 22K which is high content gold, at yung 18K gold, fine and durable for jewelry. Yan nga po ay may tatak na 750. Ito nga po guys ay 18K gold. So ito po ay napakatibay at mas matigas siya syempre kaysa doon sa 24K gold. Hindi lahat ng kumikinang at kumikintab ay may value. So, alamin po talaga kung ano yung value na binayaran mo. Kung iyan po ba ay 18K, 22K, or 24K. So, second mistake, buying gold without asking for weight. So, hindi mo alam kung ilang grams yung binili mo, hindi mo alam kung ano yung binayaran mong bigat ng iyong gold. So guys, dapat inaalam po natin yan. Pero minsan may binabibili tayo na per item. So, para sa akin guys, mas okay na bumili tayo ng gold kung ito po ay by weight or by grams. Para po mas alam natin kung ano yung bigat na binayaran natin. So dito nga po sa Taiwan, gold is priced per gram and it changes daily. At nakadepende po yan sa global gold market. Kapag po bumibili ako ng gold, hindi lang po yung grams ang tinatanong ko din po kung magkano yung na-add na labor doon sa jewelry item na binibili. So kapag po alam ko na mataas masyado yung labor design fees, medyo pinipigilan ko po yung sarili ko po at humahanap ako ng ibang item na mas simple para hindi na po ako magbayad ng mas mataas na labor or craftsmanship fees. At dahil nabanggit ko na nga po yung about sa labor or dun sa craftsmanship fees, ito na nga po yung mistake number 3. Yun nga po na hindi natin ikinukonsider ang mga binabayaran nating extra. So, kapag nga po natin binenta na yung gold na binili mo, in the future kung gusto mo na itong ibenta, hindi na po na ibabalik sa atin yung binayaran natin na labor fee or yung design or yung craftsmanship fees. So, hindi na po yan nababayaran. Nakadepende na lang po sa bigat ng gold na ibebenta mo ang price ng iyong jewelry. Mistake number 4, ito nga pong buying gold jewelry or gold items without certificate or receipt. Napaka-importante po ng certificate na yan or ng receipt na yan guys. Lalo na kung itong gold na ito ay in the future ay binabalak mong ibenta din. So, mas easier na i-resell ito kung ikaw ay kompleto ng mga resibo. Katulad ko po guys, lahat ng items na aking binibili, yan po talaga ay may detalye pa na nakalagay guys kung anong date. Idinidetail ko rin kung magkano yung eksaktong pera na ibinayad ko doon sa item na yun para po mas madali sa akin na ma-compare ang value na ng aking gold. So, ito po guys, ayan, marami-rami na rin po guys. Tingnan nyo, marami-rami na rin ang aking mga resibo. Ayan, resibo na lang po guys. Sabi ganun. Mistake number 5, choosing designs over purpose. So, kapag bumibili tayo, minsan ay hindi na natin masyado pinag-iisipan kung ano nga ba yung design ng mga gusto mong jewelry. Pero yan po ay isang malaking pagkakamali. Dapat alam natin kung ano yung goal natin. Ito po ba ay pang investment? So go for
simple but classic design. So, kapag naman po ito ay pang gala mo lang or pang everyday use, so go for dainty one, beautiful, and of course guys, yung durable talaga, at saka yung kahit na artistic siya, okay lang yan kasi pan-display mo nga po, di ba? So, ayan guys, dapat iniisip din natin kung ano yung purpose ng pagbili natin ng gold, kung saan natin ito gagamitin. So, mistake number 6 guys, ito na nga po, buy all at once. Yung para bang one day millionaire ka, yung noon time ka lang na yung bibili ng gold at wala nang next time. So, ayan guys, nako, minsan nangyayari talaga yan, lalo na kung gustong-gusto natin yung item. Okay lang yun guys, kung talaga naman may pambili, di ba po? Why not? So, minsan naman, pag naisip natin, hindi naman natin dapat ilagay lahat ng ating pera doon sa gold, di ba po? So, depende na rin po yan sa mga tao guys. Pero sa atin, minsan gusto natin i-train ang ating sarili na maging discipline tayo sa paghawak ng mga extra money na pumapasok sa atin. Mistake number 7. Forgetting the storage and safety. So, kapag wala ka naman sa sarili mong house, guys, at hindi naman secured ang tinitiran mo, much better po, guys, na pag-isipan mo ng maraming beses kung paano mo itatago or pangangalagaan ang iyong gold. Dahil ang gold value, meaning, it's a responsibility. So, binigay mo lahat doon ng iyong mga pinaghirapang pera. So, dapat alam mo rin kung paano ito pangalagaan, guys. So, dapat meron kang storage safety box dyan at alam mo rin kung paano ito itago. At syempre, hindi mo yan dapat ding ipakita or ipaalam sa marami mong mga kasama sa isang dormitory or sa isang apartment. So, sa mga gusto naman pong umuwi ng Pilipinas, para sa akin guys, katulad ko kapag alam ko na kukulangin ako ng pera, naiisip ko po na magbitbit ng gold. Pero pag alam ko naman po na meron konting question mark sa akin kung paano ko ito maiuwi through our airport, medyo nag-iisip po ako guys. Kaya kung alam ko na kukulangin naman talaga ako sa pera, dito pala sa Taiwan ay magbebenta na ako ng gold. At iyan po guys, isisend ko na lang po yung pera ko sa Pilipinas sa aking bank account. At yun nga guys, parang feeling ko mas safe ako doon sa ganung way. So kayo po guys, paano nyo po ba iyan iuuwi ang gold na binili nyo sa abroad? So guys, dito ko na lang po muna putulin ang ating konting vlog for today. Hopefully, nag-enjoy po ang lahat sa ating konting share na ito. And maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Thanks for watching everyone. God bless. See you on my next vlog. Bye-bye!